December 7, 14:24, alas 2:24 ng hapon dito sa bukid. So, kape-kape dito. At dito, ewan ko, ano na nangyayari dun sa labas. Kasi sa bagtas, hindi ko alam kung ano yung binabalita sa radyo at TV ngayon. Kasi sa tingin ko, mayroong mga nangyayari doon. May mga paikutan, may mga ginagawa sila para magpagalaw ng mga tao. So, hindi ko alam kung ano yung sistema ngayon, kasi alam nyo, dito sa bukid na lang, kabi-kabila, meron doon sa ibaba, meron doon sa unahan, meron dito sa, basta paikot, yung ikot, itong saan ako nakaupo, paikot yun. Hindi ko kilala kung sino-sino ang mga yan na nagmo-monitor sa akin dito. Ano ba yun? So, alam nyo, alam kong makapangyarihan yung may kapangyarihan yung mga may impluwensya, kumbaga, yung mga kalaban natin. Kasi nga gamit nga mga politiko rito. So, pera ang pinag-uusapan dito. Madami silang connection, madami silang gamit na pwede nilang magamit o mapagalaw ng mga tao. So, sa akin dito, napakasimple lang tapatan ng mga siraulong. Sa totoo lang, kung magpapadala kayo sa kanila na kunyari, nagpadala kayo sa kanila na natakot kayo, walang mangyayari sa inyo. Talagang takot kayong gipitin, takot kayong ipitin, takot kayong... Nakita nyo ba ako lang mag-isa? Nakita nyo kung paano ako nagpataranta ng mga siraulong. So, napakadali lang naman nilang pabagsak. So, katulad nga ng sinabi ko noon, kunyari, limbawa na lang, meron akong tao, kahit dalawa lang, isa, na magtuturo dyan na isa. Kasi nga, hindi nga tayo pwede doon. Ginagago tayo maigi. Magkakaroon na lang tayo ng ambassador ko doon. Pinaka-ambassador ko. So, pagka nandun yun, o dalawa, tatlong tao, nandun sila. So, tatapat sila sa mga aral ng mga gagong to. Kunyari, mga iglesyang baliw na to, itong mga dating daan na to. So, lahat ng born again, katoliko, tatlong tao, kunyari, meron akong tatlong tao doon. Bawat Pilipino makikinig sa kanila, makikinig sa aral nila. Ngayon, kung sino yung naniniwala sa iyo, di iyo yun, di ba? Ang problema ngayon, bawat Pilipino sinasabi nakakahiya. Bakit? Bakit nakakahiya? Kasi nga alam nilang palpak lahat ng mga pinasukan nila. 'Di ba? Alam nilang hindi tama yung mga pinasok nila.
So nangyari ngayon, gumamit ng kapangyarihan o gumamit ng impluwensya sa gobyerno, impluwensya sa mga politiko, impluwensya sa mga TV, media. So paano natin mapapabagsak to? Pakadali lang, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung may 3 tao lang ako doon, magtuturo lang siya doon, magtatanong o ganyan, ganyan. Madali na yun. Madali lang pabagsakin ng mga gagong yan. Ngayon, pagka naturuan mo na sila, ganun din ang gagawin nyo. Ipwesto nyo sila doon, magturo sila doon. Di ba? Hanggang pagmukain nyo silang katawa-tawa sa mga tao. Gagawin nyo silang kahiya-hiya sa mga tao. Kasi baligtad ang ginagawa sa akin ng mga gagong to. Porket na ako ang mag-isa kasi ang ginawa nila, nagkasunduan yata, may kasunduan yata silang ginawa dyan. Na huwag kang, kasi once na dumikit ka sa akin, kunyari nagturo ka siya, nakinig ka, ewan ko kung may talagang totoong matapang dyan na nagtuturo, na tinuturo ko rin. Dahil kung gano'n ang nangyari, wala na. Sasabihin ko sa inyo, baka 1 buwan, 3 buwan, mataas na yung 3 buwan. Kaya lang to tumatagal dahil nga hinahawakan sa leeg ng mga gagong to. Kung nakikinig ang mga tao, kaya nga dapat talaga magpatupad dito, Amerika talaga dapat magpatupad dito. Kasi gagamit tayo ng mga talagang mga nakakakilabot na bansa. Kakilakilabot na bansa. Ano ba, alam nyo ba yung mga kakilakilabot? Sila yung mga makakapangyarihang bansa sa buong mundo. Russia, Amerika, China. So, madami. Ang China, alam ko mga demokratiko, komunista ang China. Pero kahit anong gawin nilang ikot, wala silang magagawa. Maraming Kristiyano sa China. O dito na lang, halos mga Christian, yung mga taga-China rito, mga incheck. So kahit yung mga religion nila, hindi sila makakatanggi. Kahit sambahin pa nila, tawagin pa nila si Dragon Ball, si Goku, wala sila magagawa. So, totoo ba yung sinabi ko? Na kung alam nyo dito sa Cavite, naghihintay na lang sila ng gulo. Ang problema kasi nito, Jared, tatarantaduhin ako doon. Inihintay akong lumapit, inihintay akong magsimula. Ang problema naman nito, napakarami nila ba? Kaya ang magiging sistema, kung di ako mapagtulungan, ewan ko kung ano mangyayari sa akin. Gago to mga putang inang to eh. Kumbaga, ginawang katatawanan yung mga ganitong bagay, di ba? Ginawa nilang kumbaga sa Biblia sinasabi, niyurak-yurakan ng mga baboy. Wala ngang silbi. Yun yung pagyurak sa mga aral na sinasabi. Kasi nga wala silang alam sa kapangyarihan. So ever since naggegera ang buong mundo,
Dahil sa mga relihiyon. Diba, nakakabalita naman kayo, no? Dahil sa mga relihiyon, Muslim, Kristiyano, hindi ko pa alam kung ano yung ibang ano. So, nagyera mundo dahil sa relihiyon. So, nakakatawa ba yung bagay na to? Itong sinasabi ko. Nakakatawa ba? So, kung ipapatupad na to dito, mukhang hindi ko alam. Sa nagkaka-impeachment yata sa gobyerno ngayon Kasi nga buti naman nakakaisip naman sila, no? Hindi, nakikita ko lang. Nakikita ko yung takbo. Hindi ko alam kung ano yung totoo doon. Dapat talaga ayusin na ni Marcos lahat. Yung mga dapat niyang ayusin. Sabi ng mga iglesia to, narinig ko doon sa YouTube. Hindi dapat, pabor. Kala ko naman pabor sa impeachment. Pabor silang hindi impeach. Kasi mas marami daw kinakaharap yung mga problema ng Pilipinas. So, anong nangyari doon? Si Sara ay patakbo at tauhan ng mga China. Di ba? Totoo ba yun? No, si Duterte. Kaya nga malalakas ang loob nila Dahil mga patakbo, mga tauhan sila ng mga China. Nagulat ako, meron mga Xinhua dun sa sa gobyerno So, bago maupo si Trump, dapat maglinis-linis na si Marcos. Kasi di natin alam, baka anytime masimulan o simulan yung mga sinasabi ko. Si Trump, so may sila, may conflict ng mga Katoliko, alam ko sa pagkakaalam ko. Kasi nga, 'di ba? Doon na nga yung against si Trump doon sa migration na nangyayari na number 1, mga Katoliko ang namumuno. Mga Demokratiko, yung pala yung grupo ng mga Katoliko, mga Demokratiko. Ngayon, tinalo sila ng Republican sa Amerika. Dito naman sa Pilipinas, halos Demokratiko yata nandito. Tapang naman. Tapang ko naman. Dahil laki Diba? Napakadali lang nilang pabagsakin, diba? Ano yung sinabi ko kanina? Madali lang silang paigunit pabagsakin. Kung hindi uto-uto yung mga pastor dito, kundi mga paikot na mga kundi babakla-bakla yung mga tagapagturo dito, baka siguro matagal na. Kasi ang tinuturo ng mga gago dito kung ano-ano wala dun sa Biblia. Kung ano-ano na lang tinuturo. Dapat ituro mo dun ka mismo sa topic ng Biblia. Tingnan mo. Nagkakapila ako, naisipan ko lang mag-video. Wala nga akong alam na topic ngayon. So, anong dapat yung gawin ngayon? Matindi, sabi ko sa inyo, yung nangyayari dito sa Cavite. Matindi sayad nila ngayon.
Tindi tagas nila ngayon. Kasi nga, andito na yung halo-halo. Paikot ng mga media, main media station, mainstream media station, mga politiko, mga kung noon pa inumpisahan ng isang pinuno yung mga sinabi ko. Kasi sa pagkakaalam ko, asa yata sa pondo ang Pilipinas, doon sa Italy yata yun. Ibinibigay yata ang pondo mga taga-Italy dito na umaasa mga sa pondo. So, barya. O, magkano bang billion dollars? Billion dollars ba yun? Kaila Trump at Elon lang yun. Barya yun. Hintayin nyo, trilyon-trilyon ng pera ng mga yun. Tapos, binigyan ko pa sila ng anli na pera. Wala na talaga. Talagang matatawag ng pinakamalakas na bansa ang Amerika. Yun na lang ang kulang sa Amerika eh. Wala nang tatalo sa kanila pagdating sa relihiyon at Diyos. Pag sinunod nila yung sinabi ko. Pag inumpisahan nila yung sinabi ko, wala nang tatalo sa kanila sa buong mundo. Kahit ang mga Muslim takot doon. Kahit ang mga Muslim sumusunod sa sinasabi ko. Putang ina, ano bang klaseng sigarilyo to? Ba't ubos agad? Totoo ba yung sinabi ko? So sa North Carolina ba yun? South. Merong mga campuses doon na mga school na mga ewan ko kung ngayon nangyari yun, matagal na. So may mga school na mga college na mga school na mga colleges na maraming nag-a-accept na binabautismuhan sila kay Jesus. So nakakatuwa. Bawat isa ngayon, isa-isa sa mga school and campuses na unti-unting conqueror nga sinasakop ni Jesus ang bawat mga campuses. Ang bawat lugar sa Amerika ngayon. So New York lang matindi. Pinaka sentro yata ng demokratiko ang New York kasi doon sila natalo sa New York. So pag nagpasimula na si Trump doon ng mga aral, gospel na sinasabi ko, baka hindi abutin ng 1 buwan, 2 buwan. Kasi unang-una mag-advertise ka na. Maglagay ka ng preacher doon. Magpa-advertise ka sa mga TV networks, FM station, o gantong oras pumunta kayo doon sa New York, doon sa lugar na yon. Kunyari Luneta, may Luneta ang New York, pumunta kayo doon. So napakadali ng sinasabi. Napakadaling gawin. So meron pa nga na last year pa na once in a blue moon, sa unang pagkakataon yata, na pinalabas sa New York ang Christmas na sinusunod si Jesus. Nakabalita ba kayo nun? Last year yun, o 2 years na. Last year yata. For the first time, nag-celebrate ang New York ng Christmas. Ewan ko kung New York yun, hindi ko matandaan. First time yun in a history. First time sa history. Nag-celebrate sila doon.
So dito napakaraming mga nananakot sa akin dito. Tagal ko. Takin nyo. Sobrang 10 taon na ako nakipaglaban. Hindi naman makapatay ang mga putang inang yan. Baka siguro pag kumuha na ako ng barel, baka pwede na. Yun ang sasabihin ko sa lang. Kung gusto nila ako madali, bigyan nila ako ng barel. Para maganda-ganda. Diba? May dahilan sila. Bakit sila titira? Diba? Tinatakot-takot ako ng mga putang inan to. Alam mo kung sino mga putang. Halos sobrang 10 taon na. Sobrang 1 dekada na. Hindi ka naman makapatay putang ina mo. Nakakatawa tong mga gagon to. Puro kengkoy eh. So, ganun. Kasi alam nyo, sabi ko nga sa inyo. Dito pa lang, kasi ngayon ko lang nalaman, nantanga ko din naman, akala ko walang kinalaman ng mga barangay dito. Yung pala, unang-una nilang pinagagalaw ay mga taga-barangay. Unang-una nilang ginagamit ang mga taga-barangay. Kaya pala nagtataka ako bakit ako lagi nasa barangay. Yun pala mga taga-barangay wala mga. Unang-una nilang mga armas. So, madali na. Kung merong maglalakas loob dyan, kaso mga bakla kasi yung mga nandito eh. Tignan na lang natin kung ano yung mangyayari susunod. Madami silang ginagawa ngayon doon sa Bagtas. So, matindi, sabi ko sa inyo, kasi alam nyo kung bakit. Siguro kung ikaw ang kung simpleng tao ka dyan, na wala kang alam, na alam na minamatyagan ka nila, na alam nilang meron kang alam na ikakasira nila, sigurado, may titira sa'yo. Unang-una, alam nyo na. Nakakuha nyo? Unang-una nilang gamit dito, mga taga-barangay. Dahil yan ang unang-unang pinagagalaw ng mga nasa taas ng taga-gobyerno. Lalong-lalo na yung mga kinakarga ng mga iglesia ni Cristo na yan. Mga nagpapakarga. Mag-e-election next year. Naku po. Baka nga ito yung mga hinahabol ng mga gago eh. Sayang ang kapangyarihan. Sayang ang mga hanggang ngayon sibat pa rin ang gamit ng mga Pilipino. Totoo hindi. Ano nga ba ipapanlaban mo sa ibang bansa? Wala ka namang kaya ipagmalaki dito. 10 jet fighter. Drone lang ang katapat mo. Hindi na uso jet fighter ngayon. Jet fighter ngayon, pinababagsak lang ng drone. Madaling pabagsakin ng jet fighter ngayon. Wala nang kwenta jet fighter ngayon. Amerika na nagsabi. Yung ba yung pinagmamalaki ng Pilipinas? Meron kang 10 o 20 jet fighter. Diba? Ano ba talaga ang kapangyarihan ng talagang swabing-swabe na magandang hawakan? Anong kapangyarihan ng impluwensya na
Talagang walang itatapat sa'yo kahit sino. Walang puhunan, wala kang pondo. Boka-boka ka lang. Laway lang puhunan mo. 'Di ba? Ang dali lang, 'di ba? 'Yun ang sinayang ng mga Pilipino. Na dapat sana nag-uumpisa na 'yun ngayon dito. Dahil nga sa sobrang nako, natatawa nga ako dito sa mga 'to eh. Kasi noon, ganun talagang ugali ng mga Pilipino. Pag yung sinabi mong mahirap ka lang, hampas lupa ka lang. Kahit magmukha kang tanga dyan sa kalsada o dyan sa mga tabi dyan, gagawin mo. Kain tae ka nga eh. Kahit kumain ka ng tae, mabigyan ka lang ng pera, walang problema yon. Totoo hindi? Totoo ba yun? Hindi. Hindi. Magsalita kayo para mas maganda. Bigyan kita 1,000,000, kain tayo ka. Pakainin kita ng tayo. Kain ka, di ba? 1,000,000 yan, putang ina. Lagyan pa natin ng icing. Papagandahin natin. Pakainin kita ng tayo. Ganon mukhang tanga ang Pilipino. Dahil nga sa mukhang pera, mga putang na. Wala silang pakialam dun sa sinasabing kapangyarihan. Totoo, hindi. Kasi kung may pakialam kayo, ngayon pa lang sinisimulan nyo na dapat. Naghihintay pa kayo nung may malakas na bansa magsimula ng mga to. Pagdating sa dulo, muta ka na. Wala ka na. Mukhang tanga ka na. Dahil huli na. Wala ka nang hahabulin. Diba? Okay, 27 minutes na. Nag-isip lang ako. Wala akong maisip na topic. Next time. At bukas na ulit kung ano yung maikwekwento natin. Kaya sabi ko sa inyo, kung dapat noon nyo pa sinimulan, sayang ang kapangyarihan na nabuo rito, na ibinigay sa bansa, sa ibang bansa. Pero ayos lang din yun, kasi yung ibang bansa na yung makapangyarihan yun. Kung silang mangunguna dito, walang titira sa kanila. Walang may maglalakas loob sa kanila. Tsaka, unang-una, baka sundin pa sila ng mga bansa. Kaya nga, mas maganda nga na doon talaga muna manguna. Kasi susundin sila ng mga iba't ibang bansa. Kasi malakas ang Amerika eh. Makapangyarihan ng Amerika. So pagka nangyari yun, nabuo ang isang kapangyarihan doon, katotohanan doon sa Amerika, susundin na sila ng mga bawat bansa. Wala kasi silang kasi ibang bansa, kunyari, ito yung kapitbahay ng Amerika, wala silang magawa sa debate. Yung kabilang bansa, wala rin silang magawa. Ano pa gagawin nila? Di sumunod. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ganun lang humawak ng kapangyarihan. Okay, sunod na ulit at 30 minutes na agad. Sa susunod na ulit.